Kung titingnan natin ang kasaysayan, may maraming salita na binigkas ng Diyos, na hindi natin naiintindihan ang kahulugan. Sa ating pananaw, tila mas mabuti ang B, kaysa sa A at ang C ay mas mabuti, kaysa sa B. Gayunman, sinasabi sa atin ng Diyos na pumunta sa A. Kahit na makipot ang pintuan, at masikip ang daan na kakaunti ang nakakatagpo nito, maunawaan natin na, ito ang landas na patungo sa buhay. Ito ang landas na dapat nating lakarin. Tingnan natin ang Deuteronomy chapter 8. Maging sa loob ng kanilang 40 taong buhay sa disyerto, natutupad ang mga salita ng Diyos na, hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Tingnan natin ang chapter 8 verse 1. Inyong maingat na gawin ang lahat ng utos na aking iniuutos sa iyo, sa araw na ito, upang kayo'y mabuhay, at dumami, at makapasok at angkinin ang lupain na ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. At iyong alalahanin ang lahat ng paraan ng pagpatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang pagpakumbabain ka, at subukin ka, upang malaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong tutuparin ang kanyang mga utos o hindi. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kanya, at pinakain kanya ng mana, na hindi mo nakilala, ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maaga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Alamin mo sa iyong puso na kung paanong dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya't tutuparin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kanyang mga daan, at matakot ka sa kanya. Tingnan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa pagpatnubay sa mga Israelita sa disyerto, sa loob ng 40 taon. Bakit sila pinatnubayan ng Diyos sa landas, kung saan minsan ay hindi sila nakakain o nakainom? Tingnan natin ang verse 16. Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang papagkumbabain at subukin ka, at ano ang kalooban ng Diyos? Ito ay upang ano? Gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Dahil walang maiinom, o may papakain sa mga hayop, tila isang malaking sakuna, o kahirapan ang agad na darating. Gayunman, laging naririto ang Diyos sa bawat sandali, at nagbabantay sa sitwasyon. Binabantayan ng Diyos kung anong uri ng pananampalataya ang mayroon tayo sa bawat sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsubok at pagdadalisay sa atin, may dakila at malalim na kalooban ang Diyos para maibigay sa atin ang mga pagpapala sa huli. Sa panahon ng ating buhay sa lupang ito, maaari tayong humarap sa mga pinansyal na paghihirap, kirot na dulot ng mga karamdaman, di kaginhawahan sa iba't ibang mga di kanais-nais na kapaligiran, at marami pang iba. Sa palagay ko ay wala ni isang tao sa lupang ito, na nabubuhay nang wala ang mga ito. Hindi ba lunsod kanlungan ang lupang ito? Walang napapanatag, habang namumuhay sa lunsod kanlungang ito. Dapat nating tandaan ang katotohanan ito. Maling isipin na, ang taong ito ay may mas magandang buhay, kaysa sa akin. Pag nilagay natin ang mga sarili sa kanilang kalagayan, malalaman natin na, ang ibang tao ay may mga paghihirap, pasakit, at pagdurusa rin. Walang sino man sa lupang ito, ang namumuhay na gaya ng isang prinsesa sa isang kwentong pambata. Ngayon, namumuhay tayo, nang may mga pagkabalisa at mga alalahanin, pero ano ang ibibigay sa atin ng Diyos sa huli, matapos tayong patnubayan sa ganitong daan? May dakila at malalim na layunin ng Diyos, sa pagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Kaya kailangan nating unawain, ang kanyang kalooban at pagtagumpayan ang mga pansamantalang paghihirap, na ating pinagdaraanan. Kung hindi dumating si Jose sa Ehipto, hindi sana nabuo ang bansang Israel. Ito ang dakilang kalooban ng Diyos. Isinagawa lang ni Jose, ang isang bahagi ng plano ng Diyos, tinutupad ang kanyang kalooban. Tunay na isinapamuhay ni Jose, ang isang napakagulong buhay. Noong humarap siya sa mga paghihirap, sa sandaling iyon, nadama niya na iyon ay hindi patas. Sa pananaw niya, ginawa niya ng maayos ang trabaho niya, habang tila nagkukulang ang iba. Gayunman, kalaunan ay naunawaan niya na ang Diyos ang pumatnubay sa kanya, sa bawat sandali. Ngayon, hindi rin natin alam kung anong uri ng mga bagay ang mangyayari sa atin. Dapat tayong lubusang maniwala na,
Ang Diyos ang pumapatnubay sa atin patungo sa landas, kung saan tayo makakatanggap ng mga pagpapala. Mga kapatid, dapat nating maunawaan ito, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia.